good day. So try natin itong Windows 11 and Server 2022 kung pwede siya sa ating mga core competency sa ating computer system servicing in situ. So try lang natin kung gagana siya o mag-work sa ating P2P network, and then going to port number 3 up to port number 4. Okay, so yun. So tingnan natin, okay? Una, yun. Ito yung ating ito yung environment ng ating server 2022. Ganyan pong itsura niya, no? Yung kanyang server manager. Okay? Yan. Ganyan po ang itsura ng ating server manager. So, i-enable na natin yung kanyang speaker. So, sounds. So, yes lang po natin. Yan. Tapos, yung date and time, itatama natin. So, UTC plus 8 tayo. Philippines. So, ayan po. So, itatama lang natin to. So, adjust date and time. Tapos, ito i-cancel na natin yung sa audio. Yan. Ito po ay server 2022. So, nagawa na din natin server 2012 and then your server 2019. Okay. 16, siyempre yan. Okay, so yun. So, dito, set time automatically. So, turn off natin to. We'll set the date to port 46. Okay, as 4 na ngayon. Katapos ng klase. So, 446. So, July 5, 2024. Okay, 446. So, kulang lang siya ng 46. At saka, palitan natin ng PM. So, 4:46 PM. Okay? Then, change po natin. Yan. So, nasa 4:46 PM na tayo, July 5, 2024. So, same sa kabila. Okay? So, sa ating Windows 11. So, nitiratin lang natin kung magkakaproblema tayo sa ating system. So, lagyan din natin ng dynamic IP address na, no? Para hindi tayo. Kasi kanina nag-try kami sa server 2019. So, nag-static IP na lang kami dito sa ating computer para magkaroon lang ng meetup or maging maayos na yung P2P network. Okay, so 4:40, so tama na 4:47 PM. Okay. So, nasa ayos naman yung ating Windows 11. So, close lang natin to yung Windows 10. So, yan yung mga na-try na natin server 2019. So, close lang natin. So, may task pa kami dito kaya hindi ko matanggal yung Windows 10 kasi may task pa kami ginagawa. So, close ko lang, no? For tomorrow po yan. Tuloy namin. So, server 2019 itutuloy din. So, dito na tayo sa Windows 11 and server 2022 para malaman din natin yung pagkakaiba nila or yung kanyang kung applicable po ba siya sa ating task na gagawin, okay, or sa computer system servicing. So, close natin to. So, okay na tayo dito. So, close natin. So, unang-unang ginagawa natin yan, siyempre, kailangan ma-establish muna natin yung P2P network. So, kailangan maging stable yung kanilang network. So, Windows plus R. Okay. ncpa.cpl tayo. Okay, we'll check na ncpa.cpl. Kung mayroon na bang mga adapter ang mga ito, no? ncpa, Windows plus R, ncpa.cpl. At madetect ba nila yung ating router, pinaka-network virtual network editor or virtual network router. So, naka-identified lang naman, no? So, at least mayroon na siya. So, tingnan natin yung properties niya. Okay. So, ito po ay maging client natin, si Windows 11. So, okay naman. So, inisip ko baka mag-lag tayo. Medyo mabigat yung ating Windows 11. So, medyo mabigat lang, no? Malaki kasi ang files ang nakuha nito sa ating hard disk. So, tingnan natin dito sa kabila. Properties. So, yun. So, okay naman. Tapos, ipconfig tayo. ipconfig to check kung yung IP address natin ay nag-limit or yung ating
computer ay nag-mute. CMD. Okay, ipconfig. So, same din sa nangyari kanina. Pero hindi na. Try natin ncp.cpl. Disabled naman na natin si ncp.cpl. Disable muna natin si network adapter. So, disable, enable. Yan, enable natin. Okay. Tingnan natin kung gumagana yung ating record. Nagra-run ba yung ating record? So, nagra-run 5 minutes na po tayo. Okay, next natin. So, ipconfig ulit. So, arrow up, arrow down lang. ipconfig. So, walang pinagkaiba. So, at least class B pa din siya. No? So, yun. Okay, so ang gagawin natin, lagyan na lang natin ng IP address. Okay. So, dahil class B siya, so, tayo na lang gumawa ng IP address. Okay, so, hindi natin gagalawin yung ating network adapter. So, assume natin na ito po ay naka pair-to-pair or yung tinatawag nating UTP cable lang. Okay, naka-kable lang talaga. So, assume natin na naka-kable. So, tayo na mag-set. So, at least naka-class B siya. Okay. Tapos, next natin yung ating server. So, CMD lang po, no? ncp.cpl ulit. Disable and enable lang natin. Tapos, CMD tayo. Windows plus R, CMD. Enter. ipconfig. So, smooth naman yun. Smooth naman yung ating. So, i-pan lang natin yung ano ba, umiinit. Computer natin. ipconfig. Enter. So, same lang din. So, mag-provide tayo ng IP address. So, gawin natin yung static boot. Although hindi siya standard kasi dapat talaga si server yung static lamang. Pero, pag mga ganitong pangyayari, so, kailangan natin magkaroon ng parehong static IP. So, yun. So, sabi natin 127. Okay, 129. So, sabi natin 129. Try natin 129. Okay, so tayo magagawa 129.0.0.5. Yan. So, or 2 na lang. 2. So, ito yung ating server IP. Tapos, 255. And then, yung kanyang default gateway. So, dahil wala naman dito nakalagay na default gateway sa kanyang, dito kasi hindi ako masaya natin kasi wala naman nakalagay. So, okay lang gumawa na tayo ng ating default gateway. So, yung default gateway natin, possible, pwedeng 1. Okay, so pwede naman 254. 0.0.254. Yan. So, yung prepared DNS naman natin, okay, so, same sa IP address ni server, 129.0.0.2. So, okay lang po natin. Then, okay. So, disable, enable lang to save the settings. To refresh the settings. Then, enable natin. Try natin mag-IP config kung may pagbabago. IP config. Okay, so yun. Ito na yung ating maging IP address. Tapos, okay, try nga natin lagyan ng alternate DNS kung magkaka-internet tayo. So, 129.0.0.254. Disable, enable. So, wala pa rin. So, tama lang natin yung kanyang network editor kasi may mali doon. So, tama lang natin sa network editor. So, change settings po tayo. Yes.
na lang tayo, no? Remove. Okay, NAT settings tayo. So tama naman, naka-disable si DHCP. So 130.15 pala ito, 130.15. So gawin natin 130.15. Base na lang natin doon. 130.15. Tanlayo na, 129 pala ito. 130, gawin na lang natin 130 to. 130. 15. Okay, so yun na. Tapos yung kanyang okay, 130.15. So yung kanyang network editor. So not settings tayo. Okay, so yun. 2254. 132.2254. So ang gawin natin yes. So 0254 na lang. Okay, 0254. 0254. 130.15 0254. Tapos apply natin. Mali. Tama. 130.15 0254. Tama naman. 130.15 0254. Okay, so okay natin. Balik na lang natin bukas kasi nga ito'y sinet up namin kanina. So 130.15 0254. Yun na yung final nating IP, default gateway. So yun. Disabled natin si DHCP pero anytime pwede natin siyang enable. No? So pwede natin gawa ng DHCP, DHCP 15.0 tapos gawin na lang natin tong 5 users, okay? Tapos 0 natin to 130.15.059. So okay, so yan 59. Apply lang 130.15. So okay na tayo 130.15. So okay na tayo dyan 130.15. So dito naman ay 130.15.202. Tama naman 130.15. Ilan to? So dapat kasi i-fix muna natin yung router, no? Kaso nga lang binalikan natin kasi nga tinatama natin at nagamit na namin pala yan kanina. So yun 130.15.0254. Tapos ito naman 130.15.02. So dito muna tayo, no? Saka natin ito ilagay 130.15.02. So dyan muna tayo mag-focus 0254. So class B. Tapos disable and enable natin. Tapos enable. So normal, walang internet. Pero try natin lagyan ng, kasi may internet connection naman ako. So lagyan natin ng kung magkaka-internet siya, no? 130. So pwede man DNS ng ating mga Google or ano. Pero kadalasan namin hindi ginagawang DNS yung kay router natin 254. So disable natin, enable. To test lang na internet kung mayroon talaga. So tingnan ko yung internet, may internet naman kasi alam ko yun, may internet tayo. So yun, nagka-internet na tayo. So ibig sabihin tama yung ating configuration. Yan. So nagka-internet na pero hindi po siya standard. So tanggalin natin yun. To check lang kasi nga ibig sabihin kaya lang nawala ng internet kasi hindi pa tapos yung ating rules configuration. So rules installation and configuration. So okay lang natin yan. Okay, so dapat mawala ng internet. Disable, enable. Tapos try natin si Indy kung naging fix na yung kanyang IP address. Okay, so dapat kasi fix muna si IP config muna tayo, no? Kailangan yung IP address natin nakafix na. So 130.15.02.255. So yun. So ito yung dapat magkakapareho sila ni client ng yan, subnet mask saka default gateway.
So dito na lang sila magkakaiba sa taas, IP version port address. So anong gagawin natin dito? Disable muna, enable. So hindi pa naman medyo naglalag. So testing natin kung kaya nito. So enable. Yan. Yan. Enabling. So ngayon, yan, naka-enable na siya. So yun. So ngayon, IP config tayo dito. Anong properties na yung ating router sa ating client. Oops, bumabagal siya. Yun, 130.15. So nasunod yung ating DHCP. So kahit hindi na tayo mag-setup dito kasi pasok naman siya sa ating DHCP na 529. So pasok naman siya. Check the subnet mask. So same lang naman sila subnet mask. Same din sila sa default gateway. So ibig sabihin okay yung ating setup. So ngayon, i-ping natin si 2. Okay, i-ping natin si client. Ping 130.ping space 130.15.0.2. Okay. Wait. May mali tayo nilagay. So, ipikundit pa ito. So, ping. Kaya pala. Ping 130.15.0.2. Tapos dito, ipiping din natin ping 130.15.0.5. Eh bang, makakano ba tayo? Makakano ba ako bukas? Kasi po. Ingat po kayo. Ha? Oh, sige po. So, ping 130.50.02. Enter lang. Naglag na tayo. Naglalag na, no? Baka dahil sa recording natin. So, okay naman sa labas. Dito talaga sa loob. Okay, so possible yung ating Windows Pass E tayo. Tingnan natin yung new volume. This PC. So, okay naman. Refresh natin. Ba't naglalag? Tingnan na siya. May problema. 100% loss. So, sa tama natin yun. 130.15.0254. Para sa naman sila, 130.15.05 to 55.00. So, paras lang naman sila. So, ang gagawin natin, may problema sila sa network. So, itatama naman natin. Puntahan si network. Mabagal yung ating internet. So, network. Yan. I mean, bumabagal yung performance natin. So, network.
Yun, dahil naka-turn off si network discovery. So, ang gagawin, services.mc tayo. Same din dito. Windows plus R. Kaya hindi makita. Medyo naglag lang konti. So, add natin yung mga dapat i-add. Okay. So, i-start natin to. Pwede namang gawing automatic, no? Sa akin, okay lang kahit hindi lang maging automatic. For testing pa lang naman ito, no? So, tinitingnan natin kung pwede ito sa ating ginagawa sa ating computer system servicing. So, okay naman, nagra-running naman, UPnP tayo. Start lang natin. So, same din dito. Okay, function discovery. Tapos, STP. Okay, naka-disable siya, no? Turn on natin, automatic lang, apply, tapos start. Tapos, UPnP. Start tayo, properties tayo, then automatic, apply, tapos start, tapos okay. So yun. Nakita naman natin. So same din naman. Wala akong pa nakakitang pagbabago dito. So same. Medyo mabigat nga lang to, no? Medyo mabigat. Naka 1 minutes na tayo. Okay, next natin gagawin. So kailangan mag-ping talaga sila, no? So ulitin natin yung proseso. Ping 130. So dapat magre-reply. Ganun din dito, dapat magre-response din si kabilang PC. So wala, kailangan pa i-set up. So 0% close pa din. So anong next natin gagawin? So services, control. May losses pa din, 100% loss. So network and sharing center, advanced sharing center. Okay, so turn on lang natin ito. Tingnan natin kung mag-save siya. Okay, tapos ulitin natin kung save. So okay naman nag-save. So we can continue now and then next. So sa guest public siya. Tapos turn on sharing, so anyone. So turn off lang ito, no? Then save natin. Tapos okay na tayo dyan. Tapos i-diretso na natin sa Windows Firewall. So ito naman ay pwedeng i-turn off, no? So sa ating kasi standard tayo yung pinipili natin. So to secure the system and the networks, to kailangan naka-turn on to. So may allow lang tayong mga app. Pero kailangan i-turn off for troubleshooting or yung request sa inyo. So pwede na may turn off. Okay, so anong unahin natin dito? File and printer sharing, and then network discovery. Tapos remote desktop. Windows Remote Management, Windows Defender, Windows Defender. Tapos Windows Remote Management. So okay na. So okay na tayo. So close na tayo. So okay na yan. Tapos refresh natin ito kung makikita na niya. So close na natin itong, wait lang, magpiping pa pala tayo. So yan lang muna. So gawin din natin yun sa ating client. Control. Okay, tapos network internet, same procedure. Network internet. So kita po itong boses, ano. Okay, so next natin ay change advanced sharing settings. So same lang naman, wala naman ako nakikita mong pagbabago. Yun.
So dito siguro pagbago. So naging ganito ang kanyang sharing. File and printer sharing, all networks. Tingnan natin. So on lang natin. So halos same din naman, kaso nag-iba lang ang environment niya, no? So mabigat talaga itong ano to. So wait lang. Naglalag. Halos hindi naman, unawain lang. So 1 to 8, ano bang pagpipilian? So 1 to 8 mas recommended niya. Password protection sharing, turn off natin. Tapos file protection sharing, turn on. So yan. Okay na. So yan, okay na tayo. So okay na tayo. So next natin, firewall. Okay, so sa firewall natin dito, no? Windows Defender's firewall. Tingnan natin kung may magbabago. So allow lang natin yung mga app para sigurado tayo. Change settings tayo. So pwede nyo naman, pwede naman i-observe kung ano, makakapekto hindi. Basta ang sa akin lang ay mananigurado lang ako. Network discovery. Okay. So you can try naman ano, kung hindi mo set up to, kung ano mangyayari. Network discovery, file and printer sharing. Tapos ano pa? Remote. Yan, remote tayo. Remote desktop. So yan. Kasi mahalaga din to, no? Mga pwede natin gawin sa ating mga tasks. So Windows Defender baka maapektuhan. So Windows Defender remote. So check lang po. Windows remote. Yan. Management. So okay lang. So okay na. Pag okay na lahat. So okay na tayo. Save na lang. So yun lang. Baga lang. Press natin ulit. Baka magkita na. Close na natin. Baka ang aking boses ay naglalag dahil mabagal talaga. So ngayon, tingnan natin ulit. Siguro naman okay na. Nagawa naman natin lahat. Ping. Okay. Tingnan natin. So yun, nagre-reply na. Okay. So ibig sabihin nakikita natin sa network. Windows plus E. Network. Windows plus E network. So yun lang problema natin, hindi pa natin napalitan ng pangalan. Ano po? So dapat pala kanina pinalitan na natin. Okay, so wala kasi tayong tinitingnan ng papel, no? Kung ano lang nasa isip natin. Yun na lang ang ginagawa natin. So kailangan natin palitan ng pangalan to, no? Para may pagkakilanlan. So same din dito. Hindi pa din sila nagkakita. So may itama natin. So ano pa bang kailangan i-open to? So recheck na lang natin yung services, no? Mamaya. So pangalan muna, no? Windows plus E. So balikan na lang natin yan. So importante, nagpiping na siya ngayon. So ibang-iba na sa kanina. Try natin dito kung nagpiping. Yun. Nagpiping na siya, oh. 0% loss. So may improvement siya naganap na po. 0% loss pa din. Sa kabila naman ganun din, no? Yun. So may progress tayo na naganap. So okay lang yan, no? Mas maganda yan. Ibig sabihin progress. So close muna natin to, no? Palit muna natin yung pangalan at nakalimutan natin. So ito lang siguro kailangan yan, no? Ito, turn on lang natin yan. Kasi mga ganun nakalagay. So try natin turn on to. So ito kailangan pa puntahan so try natin turn on na ngayon. So yes, turn on the network file sharing. Okay. Network discovery. Tingnan natin kung may magbabago dito. So palitan lang natin pangalan. Okay. Kung ito ang server natin, si client ay wala pa. So ipapalit natin yan. So close muna natin lahat. Pero at least may progress tayo, no? So ang gagawin na lang natin, palitan natin ng pangalan.
para hindi tayo magkalituan. So, this PC, right-click properties. Dapat pala ito yung pinakauna natin ginawa, no? Bago tayo magano ng mga IP address. Or di after IP address, itong ginawa natin. So, ganito ang makikita natin. So, rename, although ang aking suggestion or aking recommendation ay dito po tayo tumingin sa mismong saan tayo? Advanced System Settings. Dito tayo magpalit ng pangalan. Yan. Change tayo. Yan. Mayroon tayong ayan. So, anong gagawin nating domain name? So, dito wala natin pinapalitan. Dito na lang, no? Server po kasi ito. Server, Marlo na lang ilagay ko. Tapos, workgroup palitan natin. So, baka ito lang ang kailangan para magkaroon sila ng connection. So, yun. Same din ang gagawin natin kay Windows 11. Okay, so properties tayo. So, nanibago ko dito kay Windows 11. Okay, so saan tayo? So, yan. Okay. Advanced System Settings tayo. Tapos same po ang gagawin natin, computer name, name tab. Tapos ito, no. So, tama naman. So dapat ito kasing server Windows 11 natin may pin to, no. So during our installation kailangan ko lang maglagay ng pin. So kung mawala ako ng another account para wala ng mga pin or ano. So dapat kasi blank to, no, blanco. So welcome to the CSS. So ito na tayo. Restart, okay. Close lang natin para mag save. And yes. Save po dito. Okay, so restart lang din, no. Then okay. Then close natin, then restart lang. Yan. So ganyan po, no. So okay naman siya, oh. Kaso nga lang masyado matakot talaga. Bigat. So malalaman natin yan ang dulo, no, kung ano mangyayari. So, meron na tayong 30 minutes, 32 minutes. Okay, so yan. And dapat ang pinakauna natin ginawa yung ating computer name. Kasi nga, iba pa din yung computer na may computer name. Mabilis kilala kung saan yung client, saan yung server, o sino may-ari, no? Yun. Kaya kasama din yan sa instruction. So medyo kumisa pasensya lang talaga ang ano dito kailangan sa computer system servicing ito. Sabay sila sabay. Ay, ito ko. Tingnan natin sa kabila. Yan. Kabila naman. So double check natin yung ano, no, settings. So natin ang kulang. Bakit hindi magkita yung dalawa? Pag kailangan mag-restart ng services, restart mo. Okay? Natin ulit sa baka kasi kailangan ng restart Windows plus E network. Tingnan natin sa network kung nakikita na.
Control Alt Insert. Ito ako. Matuto tayo mga ganito. Puya tayo kagabi. May ginawang documents. So wala pa din. So pansin natin si server Marlon mayroon na. Ang nawala si client. Tingnan natin ito sa server. Kasi kung sino nawawala, kadalasan siya yung kailangan mong i-fix. No? So ngayon titingnan natin kung yun din yung dito kay server. Kung si client nga din talaga ang nawawala. Kasi kung siya din ang nawawala, dapat doon tayo mag-focus muna. No? At yun ay i-fix natin. Yan, server. Dito dalawa. So wag kang aalis, wag kang aalis sa core number 2 hangga't hindi mo na i-fix yung kanyang network. Okay? So hindi ka pwedeng mag-core number 3 kung hindi mo pa naman talaga natapos yung core number 2. So ang gagawin natin, try natin. Okay? Services database. Natin kung anong problema. Okay, so tingnan natin baka may nagbago na naman. So ito no. So ano natin, automatic na lang to. Restart. Manual, automatic. So laging i-visit ito no. Start. So ba dito, automatic na lang din natin. So automatic. Apply, tapos okay. SDP. So okay naman. Pero para makasigurado, restart na natin. Okay, UPnP. So restart na yun. Start na siya. Properties tayo. Automatic. Apply. Tapos start. Yan. Tapos okay. Yan. Okay. So yun. Refresh nga natin to kung may pagbabago. Sa network nito, i-refresh natin kung may pagbabago. Kasi may nagawa na tayo sa client side. So yun, nakita na sa client and server. Ito na lang kulang. So ganoon din ang gagawin, services.mc. So ayun, nawala si server na, no? Client na nalagay dito. So si server na talagang nawala. So ano yun? Function discovery. So ano natin to? Properties na natin, tapos restart. Tapos apply. And then, okay. So restart natin. Okay, ganun din dito. Properties na tayo. Apply. Automatic apply. Tapos, okay, restart. HTTP. So, okay na din. Restart. UPnP. So, madali lang naman yan. Basta, kung anong alam mo na magkakasunod yun ang gawin. So, hindi pa tayo nakakalis sa ating
sa ating P2P network. So, yan si client, sa server na kulang. So, may kulang pa tayo. Yung kulang pa din. Windows plus R. Control. Try na natin dun sa ano natin. So, saan manggagaling sa network tayo? Dapat mas makikita natin doon. Advance yung settings. Turn on naman. Turn on. Turn on. So, wala tayong problema dito. Hindi wala. Wala yung problema. So, hindi tayo pwede mag-port kapag may ganito may problema. So, yun na. So, server lang talaga. So, saan pa? May server. Pagkatin natin Windows R services. Pagkatin natin. Start. Natin automatic. Try lang natin download notes. Tapos network tayo. Ay, clock. Check this with the name. So, anong problema? Tingnan natin network. Yung details natin. Tingnan natin yung Windows plus R.
ano yan, simlang problema sa server 2019. So, sa music of yung page. Okay, tapos system. Actually, sa network pala tayo, sa network. Landmark workstation, lagi na lang ako napupunta doon. Enable. Tingnan natin. Pasok natin to. Kanina nag-error. So, yun ako. So, ang problema, si server. Hindi pa din makita. Restart mo tayo.
server. So natin restart natin. Wala. Paano ko ito makita? Disable natin Windows plus R ncpa.cpl. Natin disable enable. Yan. Tapos na. Yun. Ano pa lang kailangan? Parang tayo. cpa.cpl na. Pero may mga nagkaroon din ako doon. So mga network natin ano. Sa tingin nyo related siya doon sa ano network. Tapos na kung wala na option. Makita ko naman may network doon. At sa kanyang description. Kasi may mga description yan no. Yan. Provides content and exit property. So may mga description sila no. Baka yun ay related doon. Na tayo. So example na tayo. P2P file sharing or folder rate sharing. So ito client 2022. Yeah. P2P. So dapat ma-share natin na walang problema. So share tayo. Everyone dahil P2P naman to. Lock natin tapos sabay. Okay, so dapat makita dun sa ating client sa server 2012 server Marlon P2P. Dapat mag-modify niya or magagawan ka ng files. Okay na. Tapos next natin ito naman server naman. Pag mag-okay na to, we can start na to the rules. Okay? So at least na assure na natin na working. Kasi nakapag-file sharing naman tayo, P2P file sharing. So working na yan. Text document. Also this one. Client P2P 2022. So server 2022 gamit natin. So same procedure ang gagawin. File, properties, sharing, advanced sharing. Dito muna tayo sa share. Share muna tayo. Everyone. So yun. Really right share. Done. Okay. Advanced sharing tayo. Everyone. Permission tayo.
So, end ko na si Ruto, no? Kasi tapos na tayo sa ating P2P. Masyado ng mahabang video. So, mag 1 hour na din, no? Almost 1 hour. So, ito naman i-testing, no? Nire-review natin yung Server 2002 at Windows 11. So, kung okay sa peer-to-peer. So, same sa ating Server 2019, ganun lang din ang naging problema natin sa GPedit.mc. So, yun no, P2P. Okay, so yun na no. Ganda natin. So, ibig sabihin kasi working na yan. So, kahit punta natin yung Windows plus E network, magkikita dapat yan. Tapos magpiping. Yun yung pinaka-final natin sa ating peer-to-peer. Basura daw. Okay. So, yun ko na lang to. So, yun. Okay. So, ayun doon lang video. So, okay naman tayo sa ping test. So, yun lang po, no? So, ibig sabihin yung ating peer-to-peer network, pwede natin mag-configure sa ating rules. Okay? So, sa may ating server 2022. So, ito yung ating rules. Ayan. So, hindi natin makita yung server manager. So, walang server manager dito. I-ano na lang natin, i-pin. So, more tayo. Tapos, so same sila sa ating server 2019. Pin to taskbar. Para anytime makikita mo to sa baba. So, yun lang po. No? Thank you and God bless. So, yun. I-next ko na lang dito yung ating, yung sa mga rules na, no? Okay? So, core number 3. And then core number 4. Okay, thank you. God bless. So, sana, maunawa na. Medyo, nagre-review kasi tayo dito, no? So, kaya chinecheck ko din yung mga, medyo nagbawa ko sa environment. So, yun lang. Thank you.